dapat sa 1,000, ibibigay yung 1,000,000 sa takdang panahon. Amen? Pagmasdan po ninyo ako. Nagtapat ako sa barya at ngayon ay napakalaki ng mga biyaya at pagpapala. At kahapon sa pagpupulong namin sa TBN, ang sabi niya, ikaw ang masusunod sa TBN Philippines Bishop. Palakpakan natin ang Diyos. Kung ano ang iyong ilagay na palatuntunan, atin niyang isasahimpapawid. Kaya nga po, nais kong ipaunawa sa iyo, alab lang. Sabihin mo, alab lang. Hindi po ito pagalingan. Yung Psalms 12, ano ba yung flattering lips? Yun po ay sinungaling na labi. Ano ang mga sinungaling na labi? Sinisira po yung flattering lips. Ang flattering lips po ay hindi pinararangalan ng covenant of God. Kailangan pagtiwalaan mo itipan ng Diyos dahil ang tipan ng Diyos ang sinumpaan ng Diyos na kanyang gagawin. I have given you the power to get wealth that I may establish my covenant. Kaya nga po, hindi ito pagalingan, hindi rin ito papormahan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi papormahan. Pero maganda at maganda ang kasuotan mo. Ang puso mo ba'y maganda rin? Hello? Ano raw ang aasikasuhin natin? Isang pusong tapat. Pansinin po natin, hindi sinabing isang utak na matalino. Ang katalinuhan po ay bunga ng pusong dalisay. Wisdom is God Himself. Wisdom is Jesus Himself. So when you have a pure heart, you will see Jesus. Dapat nakita mo na ang Panginoong Jesus, naglalakbay ka pa lamang papunta rito. Dapat nakita mo ang Panginoong Jesus sa iyong katabi. Hello? Dahil pag nakita mo ang Panginoong Jesus, you will care for Him. You will be passionately in love with Him. Yun pong passion na yun po yung siklab at alam. Wala kang araw na hindi ka maligaya. Yan nais kong iyong intindihin. Kung gusto mong mawalan ka ng sakit at karamdaman, magpakaligaya ka sa Panginoon. At alisin mo ang anumang mga batik sa iyong puso. Alisin mo ang pagtitiwala sa iyong sarili, alisin mo ang pagtitiwala sa iyong kapwa-tao, at alisin mo ang pagtitiwala sa anumang bagay na material. Lahat yun ay walang kapangyarihan. Ang tanging may kapangyarihan at makapangyarihan ay ang Panginoong Hesukristo na ikinalulugod ng kanyang Ama. Kaya nais kong iyong hangarin na magkaroon ka ng dalisay na puso. At ang dalisay na puso ay tapat. Tapat ka dapat sa iyong asawa. Tapat ka dapat sa iyong mga anak. Tapat ka sa iyong mga manugang. Tapat ka sa iyong mga apo. At sabi ko nga doon sa kausap namin kahapon na head ng TBN, ang sabi ko, napakapalad ninyo dahil napusuan kayo ng Diyos. Siya rin ang nagsabi sa akin several years ago na napusuan ako ng Diyos, kaya ibinigay sa akin ang TBN. Ang sabi ko sa kanya, napusuan ka ng Diyos, alam niyo kung bakit? Dahil meron ka ng apo sa iyong apo. 4 na saling lahi. Amen? Yan, nais kong ipaunawa sa iyo, sabihin mo sa iyong katabi, mahaba ang iyong buhay. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, hindi ka mamamatay na hindi mo nakita ang iyong tagumpay. Kaya sabihin mo, hangarin mo na puspos ka ng Espiritu pagkagising sa umaga. Amen? At laging tandaan mo, ang sabi ng awitin, create in me a clean heart. Awitin natin yun, create in me a clean heart. Pure at saka clean heart. Amen. Pag nagsalita ka, totoo yung iyong sinasabi. Amen. Kausap namin nung Martes sa isang meeting after ng gawain. Ang sabi niya sa amin at ang sabi sa akin, hindi mo ba ako kilala, Bishop? Sabi ko, hindi. Kilala kita ngayon na. Ako yung Gracia Boys na in-interview sa 700 Club. Kaya pansinin po natin, mula sa grasa, ang grasya ang bumago.
Amen. Kaya, alam mo, wala pong mahinang anak ng Diyos. Lahat tayo ay mahusay at magagaling na anak ng Diyos. Kailangan lamang paniwalaan mo. Kaya maraming hindi makapaniwala, nakatingin lagi ay sa pera. Iyang kakapusay magtatapos pag hindi mo tiningnan. Nagtatagal ang kakapusan pag tingin ka ng tingin araw-araw. At laging iyong prayer request ay financial breakthrough. Ay pagkagising mo lang sa umaga, breakthrough ka na eh. Amen. Hallelujah. At sa loob ng nagdaang araw ay wala kang nagasto sa paggamutan at manggagamot, breakthrough ka na. Amen. Kailangan na lang pagpapasalamat at pagpupuri. Kaya sabi niya, what I require of you is your praise offering and your thanks offering. Magpasalamat kang lagi. At itong Grasa Boy na lumaki sa Luneta, dahil sa grasya ng Panginoon, napakalaki ng ministeryo niya sa New York. Amen? Kaya ako po'y naniniwala na tayo po ay may patutunguhan. Malapit na pong bumalik ang Panginoon magpakita sa ulap, pero bago mangyari yon, marami tayong mararanasang mga hiwaga, kababalaghan at palatandaan. At marami ang mga kamag-anak nating susunod sa iyo at sa akin dahil nakita niya ang pagsama sa iyo ng Diyos. Pag nakita ang pagsama ng Diyos sa iyo, hindi ka na mangungusap at magsasalita sapagkat ang lahat ng mga sinasamahan ng Diyos, unang-una ay tikom ang palad at hindi nakikipagtalo. Hindi ho pwedeng ipakipagtalo ang salita ng Diyos dahil may sariling kapangyarihan ito. Kaya yung iba nagtatalo-talo. Kaya nga sabi, minsan may tumawag sa akin at sabi niya, ikaw, Greg Durante, ligaw ka! Dahil itinuturo mong Diyos si Jesus. Sabi ko, sumigi ka sa iyong paniniwalang tao lang si Jesus at ako'y tutuloy na sa paniniwala kong si Jesus ay Diyos. At tayo ay maghihiwalay sa takdang panahon. Amen? Hindi ka na makikipagtalo. Basta isabuhay mo ang salita ng Diyos. Ang mga Pariseo alam ang salita ng Diyos pero walang bunga ang kanilang buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang puro salita. Kahit salita ng Diyos sa sinasalita mo at hindi mo isinasagawa, baliwala. Because the letter killeth, but the spirit of the word gives life. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi dapat magtuloy-tuloy ang sakit mo. Sabihin mo sa iyong katabi, hinihika ka ba? Hindi dapat na hinihika ka. Amen? Hello? Bakit? Ang sabi ng Biblia, mangyari ang kalooban mo sa lupa para nang sa lupa. Sa langit. So sa langit po ba may hikain? Kaya nga, pag ang iyong buhay ay parang nasa langit, aalis ang hika. Amen? At hindi ka na maghihikahos. Nakukuha niyo po. Kaya nga iyong intindihin, mag-alam ka sa Diyos. If you obey and serve God, you will spend your days in prosperity and your years in pleasures. Na ibig sabihin, pag ikaw ay sumusunod at naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng kayamanan. Huwag po natin kalilimutan. Pero siya rin ang magbibigay ng kapayapaan doon sa ibinigay niyang kayamanan. Pero may mga taong hindi niya binibigyan ng kapayapaan kaya hindi sila nakikinabang doon sa yaman nila. Pinagmamasdan lang nila ang kayamanan nila. Pero ang lahat ng binigyan ng Diyos ng kayamanan at binigyan din ng kasiyahan ay nakakapagturo ng walang panghihinayang. Yun po yung years in pleasure. Babalik na ang Panginoon at yan po'y tiyak. Pero laging tandaan mo po, ang pagtutuos mo'y araw-araw. Kaya kailangan ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay araw-araw, minu-minuto. Sapagkat ikaw at ako ay labis na iniibig ng Panginoon. Kaya kailangan mangako ka. Mula nung ialay ko ang aking buhay, way back 1977, kaya ako'y tuloy-tuloy hanggang ngayon because of the power of the Holy Spirit that always keep reminding me of my bad yesteryears before 1977. Mas maganda po ang nasa Diyos.
Maraming pagsubok, pero maraming kagalakan. Maraming suliranin, pero laging angat ka sa lahat ng problema. Yun po ang kagandahan ng pagsama ng banal na Espiritu sa ating buhay. At hindi mag-i-enjoy ang sakit sa iyo kapag ikaw ay laging nagpupuri sa iyo. I'm 70 at walang nagtatagal na sakit. Nagtatangka na ako'y bulagin, nagtatangka na ako'y patayin. Pero hindi sila nagtatagumpay. You know why? Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoon. Death doesn't matter to me. Matagal na akong patay mula nung si Jesucristo'y magi kong Panginoon. Patay na ako sa aking sarili. Kaya ang buong buhay ko ay Kanya lang at Siya ang saksi ko. Hindi ko pwedeng angkinin ito dahil magsisinungaling ako sa Kanya. Kaya nga nais kong iyong maintindihan. Ang pinagpala at ang payapang buhay ay ang buhay na nakalagay sa kamay ng Panginoon. Paunlarin mo ito. Paunlarin mo ito at makikita mo, ikagugulat mo, ilalagay ka sa lugar ng mga dakila. God will place you among the princes if you trust Him, if you believe in Him. Ay sino naman ako para ako'y mag-live broadcast sa isang #1 program ng TBN ng mismong may-ari noong 2013. Live sa buong daigdig sa Amerika at Canada. At ang ating kaibigan na si Reverend Mohan umiiyak, yung mag-asawa ni Diana. At sila'y tuwan-tuwa dahil live sa Canada na ini-interview ako ng may-ari ng TBN. Ito po ipinapatutuo ko para sabihin sa inyo kung ano ang inyong pastor, yun din ang mangyayari sa inyo. Amen. As the pastor, so the congregation. Kung ako ay iniaangat ng Diyos, kayo rin ay iniaangat ng Diyos. Amen po ba? Kaya nais kong iyong intindihing mabuti yan. Dahil ikaw at tayo'y magkakasama dahil ang Diyos ang mag-aangat at nag-aangat sa atin. Kaya pagpasyahan mo na ngayong umaga na ang buhay mo ay ialay sa Kanya. Araw-araw na pag-aalay. Every day, surrender your life to the Lordship of Jesus and remind yourself that Jesus is the one who owns you. Ipaalaala mo lagi na pag-aari ka ng Panginoon. Ikagugulat mo na lang, nangungupahan ka ngayon, darating ang araw, ikaw na ang may paupahan. So, hindi po tayo nakatingin sa mga material na bagay. Nakatingin po tayo ay sa Panginoon na Siyang nag-aangat ng Kaniyang mga alagad. At ikaw at ako'y alagad Niya. Siyang mag-aangat, hindi po para tayo lang ay maging masagana, para po makita ng mga tao na mabuti ang sumunod at maglingkod sa Panginoon. Kaya nga po, ilang tao ang lumapit sa iyo na humihingi ng tulong sa iyo at sinabi mo, tanggapin mo sa Jesucristo. Tatanggap kaya iyon ay humihingi ng tulong? Laging tandaan mo po, tulungan mo muna, tulungan mo uli, tulungan mong mulit-muli, at pag nakitang ikaw ay hindi nagkukulang, tatanggapin ang Jesucristo mo. Nakukuha niyo po? Kaya kailangan, ang sabi ron, at payayamanin ko kayo, Jerusalem. At lahat ng mga bansa ay lalapit sa inyo, hahawak sa inyong laylayan, at sabihin sa inyo, isama mo ako sa banal na lungsod. Kapatid, dapat ganon ang marinig mo sa iyong mga kaibigan, kaopisinahan at kamag-anak. Hello? May tumawag na isang pinauutang ako ng 500, no collateral, 500,000. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera. Talaga sir, hindi ko talaga kailangan ng pera dahil ako'y may Diyos na tumutusto sa lahat ng aking pangangailangan. Kailangan yan ang iyong patutuo. Amen?
Kaya nga po ating unawain. Sa India ay para ka umunlad, sabi nung nagkwento nung sila'y naroroon, ang activity ng mga tao ay alas 7 ng gabi. At ang sabi niya, dito sa amin sa India, ang 5-6 ay walang lubhang negosyo. Kaya naghanap buhay sila sa Pilipinas ng 5-6. Hindi ninyo nakuha ang nag-5-6 sila sa Pilipinas dahil sa India, alas 5 at hanggang alas 6 ng hapon, no activities. Alas 7 pa ang hihintay nila. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, sa Diyos ka umasa. Huwag sa 5-6. Amen? Huwag kang hihiram ng patubo ang pera. Ako'y nakikiusap sa inyo. Ilulubog ka ng patubo ang pera. Ikaw ay umasa sa Diyos at sa kaunting pagpapala mo, tumulong ka sa dukha. Nagpapautang ka sa Diyos. At pag nagpautang ka sa Diyos, sa pagtulong mo sa dukha, babayaran ka ng Diyos ng malaki. Hindi ninyo narinig ang katotohanan. Sa kaunting meron ka, tumulong ka sa dukha. At ang pagtulong sa dukha, when you help the poor, it is like giving loan to God. Parang pagpapautang sa Diyos ang pagtulong sa mahirap. Kung uunawain mo lang ang salita ng Diyos, magiging kang napakatibay at napakatatag. Kaya nga po ngayong umaga ng unang linggo, ikaw po ay pinagpala. At hindi magtatapos ang buwang ito na hindi mo natanggap ang iyong inaasam at inaasahan. Magsiupo po ang bawat isa. At tinatawagan ko ang ating mga paalis na mga seaman, si Brother Renato, Brother Dexter, halika kayo sa harapan. Nandiyan ba si Brother Randall? Halika dito sa harapan. At sila Brother Fred, paalis na rin sila. At si Brother Oscar, inaangking ko yan, yung lahat ng nagbigay ng yellow envelope. Amen. Lahat, yung mga kukuha ng civil exam, civil service exam sa August 12, pasado na kayong lahat. Yung kukuha ng medical board, pasado na ikaw. Amen. Halika kayong mga... sila isasakay na uli ng barko at manalig tayo, nabibili tayo ng barko para doon na lang kayo sasakay. Amen. Kayo ba'y naniniwala na pag nangarap ka, ikay tutugunin ng Diyos? Amen. Iunat ninyo ang inyong kanang kamay at magalak tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. At sila ay samahan ng Diyos at laging makilala ng mga kasamahan nilang crew sa barko at maging ang kapitan at lahat ng namumuno doon ang kakaibang kapangyarihan na nasa ating mga kapatid na ito, pati sa kay Brother Fred na wala ngayon at Brother Oscar. Kaya, O Diyos, aming Ama, napakabuti mo't dakila at walang di mo magagawa. Kaya kami nagtitiwala at iniaalay namin ang paglalakbay ng aming mga kapatid at bigyan mo sila ng maraming overtime at lagi silang maging maunlad at makita para sa pagbaba nila sila ay kukunin uling pabalik habang sila ay bata pa. At tuloy-tuloy nakasaganaan ang kanilang buhay maging sa kanilang sambahayan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Kailangan tayo po itrumabaho ay sa kaunlaran. At kayo po ang magtutustos dito sa ating simbahan. Yung broadcast po, tuloy-tuloy po yan. Dahil nahahamon mula Manila hanggang kasulok-sulukan ng Tawi-Tawi, may nanunood po at nagkakaloob. Merong 20 pesos, 50 pesos, pero pag pinagsama-sama, natutustusan po ang palatuntunan. At meron ding mga taga-ibang bansa na nagpapadala ng kanilang dolyar. Kaya nais kong ipaunawa, pananagutan ninyo itong pang-lingguhang ating gawain. Kaya mag-pray kayo ng todo. Humingi kayo ng pera. At ang pagdaloy ng pera ay nasa inyong pagbibigay. Amen? Kaya mula sa susunod na linggo, if you can give 1,000, be it so. O 10,000, be it so. At kung merong kayang magbigay ng 100,000, be it so. Dahil talaga pong kailangan nating mabayaran para makita yung signs, wonders, and miracles
sa buhay ng bawat isa sa simbahang ito. Amen po ba? Kaya nga po sa Diyos po ang lahat ng papuri. At laging tandaan mo po, pag isinabuhay mo ang mga mensaheng iyong naririnig, uunlad ka po at magiging ka pong matagumpay at pinagpala. Itaas ninyo, may Biblia po ba kayo? Kailangan laging may dalang Biblia dahil itong workbook natin. Taas natin ang Biblia at sabihin natin, narito ang buong buhay ko, narito ang buo kong kabuhayan, at narito ang mahaba kong buhay, ang malakas at malusog kong kalusugan at pangangatawan. Narito rin ang aking kasaganaan at yaman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kasihan ako ng banal na Espiritu para maisagawa ko ang bawat salita na kailangang aking tupdin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, napakaganda po na iyong intindihin, kailangan mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ang salita ng Diyos. Katulad ko. Amen? Katulad ko. Kaya nga, ngayong umagang ito, nais kong iyong maintindihan. Kayo ba'y naniniwala na ginigising ka ng banal na Espiritu sa oras na gusto niyang ikay makausap? Alam ko po, pag ginising niya ay nakikinig akong mabuti at gagawa agad ako para akong nag-take notes at ginagawa ko agad yung kanyang mensahe. Kayo ba'y naniniwalang ang nagbabantay sa iyo at bahay ay anghel? Siya ba ay kinakausap mo? Tatlo ang kinakausap ang anghel. Bago ako umalis ng bahay, dahil nakita ko na sa pangitain habang ako nasa prayer mountain na ang nagbabantay sa aming bahay ay isang malaking anghel na kaya tuwing aalis kami, kinakausap ko siya. Pinaghahanda ko siya ng mesa at upuan. At sabi ko, Angel, thank you sa iyong pagiging bantay. Kaya kahit saan ka pumunta, laging may anghel kang kasama. Amen? Kaya kailangan, hindi mo dadalanginan siya, pero pinararangalan mo siya. Sapagkat siya'y kasama ng mga lahat ng iniligtas. Siya, ang mga anghel ay ministering fire to help and to aid those who are saved and is called the children of God. So tayo pupunta sa banal na salita at napakahalaga po na iyong intindihin. Umupo ka ng diretso dahil ikaw ay sundalo. Ikaw ay mandirigma at hindi dapat yung nakadaos-dos ang iyong parabang ikaw ay nasa, hindi ka po narito for R&R, narito ka to receive instruction. Kaya kailangan ikaw ay matindi ang paninindigan na marinig ang salita ng Diyos at alamin mo kung may utos at may instruction. At may pangako at may propesiya. Yun po, kailangan laging nakikita mo yun sa salita ng Diyos. Alin doon sa apat. General word o logos o rhema word, personal na para sa iyo. And then, is it prophetic? Is it a promise for now or for the future? Kailangan ikaw po'y makinabang sa bawat pag-upo mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Napakaganda po na ibinigay sa atin ng Panginoon ang mensahe na magtitiyak na tayo aabot hanggang ulap sa rapture day. Kaya ba'y naniniwala na malapit nang bumalik ang Panginoon? Mula noon, ang sabi, He will come back soon. Yun pong soon ay hindi po yun nasusukat at hindi rin po yun nalalaman yung takdang panahon. Pero basta soon, He is coming soon. Amen? At laging tandaan mo, kailangan ikaw ay makaabot hanggang sa kanyang piling doon sa ulap. Tayo po ay manalangin para sa mensahe at ito na po ang mensahe. O aming Ama, dakila at napakabuti.
ang iyong kabanalan ay aming sinasamba. At kami ay bigyan mo ng hilig, bigyan mo ng alab sa pakikipag-fellowship at pakikipagniig sa iyo sa Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu. Kaya lingapin mo ang bawat isa at pagpalain at bigyan ng karunungan upang mabatid at maunawaan ang katotohanan. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, at maging kaming matapang na maisagawa ang aming maririnig. Sa pangalan ni Jesus. Ang tagumpay lamang po ng ating pakikinig ay nasa pagsasabuhay. Kaya napakaganda po na iyong intindihin araw-araw po ay meron pong mga palasyong itinutudla ang kaaway. At kung maririnig mo, ang mga salita ng dyablo, hindi ka uunlad. Hahanggan diyan ka. At pag may naramdaman ka na kirot sa bahagi ng katawan, ang kanya agad sasabihin ay yung mga taong kakilala natin na merong sakit na ganun ang unang symptoms. Pero laging tandaan mo, kaya ang sabi doon sa armor of God, above all faiths, take the shield of faith. So ikaw po ang sasalag. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggorante.com. And then the sword of the Spirit, sisirain mo yung mga evil suggestion ng dyablo. Amen? Kaya marami ang nangihina pag tumanda dahil tinitingnan nila ang puting buhok at tinitingnan nila ang isang bahagi ng Biblia na ang matanda ay manghihina. Pero hindi nila natagpuan kahit kayo'y matanda na akong si Yahweh ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. Kaya kaysa doon sa panghihina sa pagtanda, ang tingnan ko ay doon sa pangakong bibigyan ko kayo ng kalakasan. Amen po ba? Kaya nga tayo manalangin, aking Ama, puspusin mo ang bawat isa ng banal na Espiritu. Dahil banal na Espiritu lamang ang magbibigay unawa sa bawat isa. Ang banal na Espiritu lamang ang maghahatid sa amin para kami magkaroon ng iisang isipan sang-ayon sa katotohanan. Salamat, banal na Espiritu, dahil ikaw ay aktibo sa simbahang ito. Ikaw ang maluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang titulo ng mensahe ay tatlong sanib. Victorious, Triumphant, Conquerors. Huwag mo po yung kalilimutan. Sabihin mo tayo papuntang ulap. Pero kailangan mabuhay ka dito sa tatlong ito that you are victorious, that you are triumphant, because you are a conqueror. Ikaw ay matagumpay, ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil ikaw ay may kapangyarihang sakupin ang lahat ng mga gawain ng kadiliman. At nais kong ipaunawa sa inyo, kailangan i-exercise po ninyo ang inyong power and authority. At nung isang Friday, biglang pinasok ng tubig, tumaas ang tubig sa aming harapan at wala ako noon. Pero nung Friday uli, ay umulan uli ng napakalakas pero nandun na ako. Arang unang ginawa ko, dahil ako ay namamahinga dahil kailangan nagbubulay akong madalas, nakikipagniig akong madalas sa Panginoon. Bumangon ako, kumuha ako ng upuan,
At pagkatapos, kinausap ko yung ulan. Ang lakas ng ulan. Ang bilis na tumataas ng tubig sa kalsada. Pero I have power and authority. And I use that power and authority. And I will not be unaware of what the devil is trying to do to disturb para ikaw ay pahirapan. At ikinuman ko ang katulad ng gawain ko na tumigil ang ulan. At tumigil po ang ulan. At pagkatapos ay nawala na yung mga ulap. Do you know that you have power and authority even on nature? Amen? At ang sabi ko, dito lang ako hindi tumama, sabi ko sa loob ng 30 minuto bababa ka, na-delay, naging 1 hour. Nawala ang tubig after 1 hour, hindi after 30 minutes. Pero ang mahalaga, huminto yung ulan. Yung pagbaba, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, tumigil yung ulan. Kaya ikaw ay may kapangyarihang magpatigil ng ulan. At sino ang iyong tutularan? Ang Panginoong Hesus na pinakalma ang dagat. Amen. You have power and authority. O purihin ng Panginoon. Una, nais kong iyong maintindihan. Dadahan-dahanin natin because you are victorious. At ang katanungan ay, paano ako naging mananagumpay? Yun ay kailangang iyong maintindihan. Sa 2 Corinthians 2:14, ano po ang sabi doon? At ang sabi po doon, now thanks be unto God, which always, bilugan mo po yung always. Always. Ibig sabihin, walang oras, walang panahon, walang araw na hindi ka magtatagumpay. Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Ano po ang ibig sabihin? So, yun pong sa hulihan, make it manifest the savor of the knowledge, of His knowledge, by us in every place. So, dahil ako'y laging nagtatagumpay, kaya't ako ay merong patutuo sa karanasan ko sa pagtatagumpay. Kaya pag ako'y nagturo tungkol sa tagumpay, tiyak na matututo yung tinuturuan ko dahil ito ay karanasan ko. Amen po ba? Kaya sa lahat ng lugar, magkakaroon sila ng kaalaman na ang Diyos ay lagi tayong pagtatagumpayin. Then sa 2 Corinthians 4:10, at dito po ay makikita natin, always, encircle mo po ulit yung always. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. And what is the life of Jesus? The life of Jesus, pag sinabing manifest in our body, nakikita sa ating katawan, ang buhay ng Panginoong Hesukristo dumaan sa lahat ng matitinding pagsubok, pero hindi nadaig, hindi natalo. Kaya yun yung nasa atin, yung kapangyarihan ni Jesucristong manatili tayong nasa tagumpay kahit ano ang ating daanan. Amen po ba? So, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. The dying of the Lord Jesus is the source of our salvation, and the rising Him from the dead is the source of our power. Kaya kailangan ang banal na Espiritu ay kasama natin. Hindi dapat na ikaw ang siyang makita sa kahinaan. Ang dapat na makita ang dyablo ay walang kapangyarihan sa sino man sa atin. Amen po ba? Kaya nga, dapat ipinagdiriwang natin ang mga pagsubok na ating dinaraanan dahil ang Biblia ay napakaliwanag. Na yun ay pagkakataon para iyong ilagak ang lahat ng kabigatan mo sa Panginoon, lahat ng kabalisahan mo ilagak sa Panginoon dahil siya ay naghahangad na ikaw at ako ay pagtagumpayin. Amen? Tandaan mo, hindi tao ang ating kalaban, kundi mga demonyo. Kaya yung kasiraan sa opisina, hindi tao, hindi ka opisina mo ang iyong kalaban, ang demonyo ang kalaban mo. Kaya kailangang matutunan mo kung paano magtatagumpay. And then sa 1 Chronicles 29:11, ano po ang sabi doon? Ipinakikita ko lang po sa inyo yung kapangyarihang nasa sa inyong kasama mo 24 oras. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory. Hallelujah. I-underline mo o i-encircle mo yung victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth
is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Kaya walang magagawa sa atin ang buong impyerno. Dahil kasama natin ang Panginoong Hesukristo, at sino raw ang Panginoong Hesukristo sangayon sa talatang ito? He is the great, He is the power, He is the glory, and He is the victory, and He is the majesty. Wala ka pong talo. Amen? Kaya kailangan ito'y paniwalaan mo, at pag meron kang nadamang anumang kirot sa iyong katawan, kailangang igapos mo kapag daka, instantly, forthwith, without delay. You have to bind. Dahil ang atin pong tagumpay, hindi yung karunungan natin sa Biblia. Ang tagumpay natin, yung karanasan natin sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Marami pong matatalino sa Biblia, pero sila po ay namamatay ng maaga dahil they fail to exercise what they know. Amen? Ang mga professional po, pag hindi naghanap buhay, walang sweldo. Kayo po ba'y payag? Kahit anong husay ng isang profesyon, katulad ng aking kamag-anak, napakatalino, aral ng aral. Halos 5 kurso ang kanyang pinag-aralan, pasado lahat sa board exam. Pero namatay din ng maaga. Dahil sabi ni Solomon, ang sobrang karunungan ay nakapapagod. Hello? Pero ang relasyon sa Diyos ay nakapagbibigay ng kapayapaan at katahimikan para magamit mo yung napag-aralan mo. Hindi po ibig sabihin huwag ka nang mag-aral. Mag-aral ka na mag-aral, pero matuto kang makipagniig lagi sa Diyos para magamit mo yung mga pinag-aralan mo. Amen. Ang Diyos po natin, napakabuti. Kayo ba naniniwalang napakabuti ng Diyos? Number 1, you are more than a conqueror. Yun po yung unang bahagi. Para maunawaan mo na hindi ka masasakop ng anumang puwersa ng kadiliman. At hindi ka rin masasakop ng demonyong nagdadala ng sakit at karamdaman. Hello? So, you are more than conqueror. Number 2, you are an overcomer. Number 3, number 3, God is the strength, God is my strength and power. So tingnan po natin sandali, you are a conqueror, Romans 8:37, isulat nyo na lang po. Then you are an overcomer, Revelation 21:7, at tingnan natin, God is my strength and power. Tingnan natin sa 2 Samuel 22:33. Dito po ay ipinahayag. God, sabay-sabay po, God is my strength and power, and He make it my way perfect. So hindi po tayo mahuhulog sa kasalanan at hindi tayo madadaig ng tukso. Why? Because you keep on declaring, you keep on proclaiming, you keep on confessing, God is my strength and power. So, nahikayat po itong katotohanan ito sa iyo because you admit that your strength is not what you eat, is not how you exercise. God is our strength and power. And He make it my way perfect. Siyang gagawa ng landas na sakdal at ganap at perpekto. Hindi po tayo magtatapos na kulilat, magtatapos po tayo. May kaibigan ako't kumpare. Napakatalino niya. Bago pa dumating yung mga tungkol sa mga satellite TV, siya po ay nauna na sa kanyang isipan. Yun nga lang, wala siyang pera. So, siya nanalangin dahil siya po ay isa ring pastor. Nanalangin siya hanggang sa siya ay magkaroon ng fund. Dahil may nagtiwala sa kanyang international bank, dahil napakaganda po nung kanyang feasibility studies na i-present, pinautang siya without collateral kundi yung project. $350 million. Pero nung kanyang matanggap na yon, may nauna na mas mayamang kaysa doon sa pinaghiraman niya ng pera. Kaya na, hindi niya na ituloy yung project. Pero ubos yung pera dahil kung saan-saan siya nagtayo ng mga opisina at yung gagawin na kailangang naka-air condition 24 hours, kung hindi ay masisira yung mga equipment. Pero dahil nga po siya ay kulang ng salapi, naunahan siya nung may pera, nakuha yung kanyang sariling isipan.
Kaya kailangang maging tayong matalino at makipagniig tayo ng gustuhan sa Diyos para hindi tayo masadlak sa kabiguan at kalungkutan. Laging tandaan mo, ikay nakatakda para magtagumpay at umunlad. Pero wag mong uunahan ng Diyos. Do not go ahead of God. At kailangang matuto ka na araw-araw ay nakikipagniig sa Kanya, nakikinig, to always listen to His voice and hear His command, hear His instruction. Bago ko po natutunan ang command and instruction, this is daily. Marami pong kabiguan akong pinagdaanan. Kung isa-isahin ko ay mahabang kwentuhan po ito. Subalit ang aking ikinukwento na lang ay yung tagumpay. At kung paano ako'y nagtagumpay, sinunod ko ang salita ng Diyos, kayo rin ay magtatagumpay pag sinunod ninyo ang salita ng Diyos. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Yun po ang simula ng lahat. Kailangang sirain mo ang pinagtitiwalaan mo sa anumang bagay na likha. Kailangan tiwala mo 100%, 101%. Why 101? Yun pong 1, ang ibig sabihin, ito po yung 101 principle that you are focused 100% dun sa iyong pinaniniwalaang katotohanan. So, one vision, one dream, 100% all of the time, iyo pong ibinibigay doon. Kaya huwag kang padalos-dalos dahil sa pabigla-bigla nandun ang mga kabiguan. Kailangan you have to saturate any venture in prayer. Kailangan puspusin mo. Manalangin ka ng lubos at todo kung talagang ang ibig ng Panginoon yung iyong pinapasok. Laging tandaan mo po, pag ating sinikap na kunin ang mga bagay na hindi naman iniutos sa atin ng Diyos na ating makuha, pag nakuha natin yon, may aalisin sa atin ang Diyos ng mga bagay na nasa atin na, pero dahil inunahan natin ng Diyos, kailangang alisin yung ibang mga nasa atin na dahil nagsikap tayo doon sa hindi iniuutos ng Diyos na mapa sa atin. Marami pong taon bago ko natutunan itong katotohanan ito. Kaya, dahil ako ay nagkaroon na ng karanasan, ay iniiiwas ko na kayo na maranasan ninyo itong ganitong karanasan. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? So pag tiningnan mo ang iyong mga bayaran, talagang ikay maaaburido. Pero huwag kang maaburido. Sa halip, ikaw ay makapagpatuloy na magtiwala sa Diyos. Ang pangalawang bahagi po ng mensahe, you as victorious and triumphant conqueror. Ang ikalawang bahagi po, makinig ka pong mabuti, no success without obstacles. Wala pong tagumpay na hindi hahadlangan. No victory without a fight. Wala pong tagumpay na hindi idaraan sa labanan. No conquest without an enemy. Wala ka pong masasakop kung wala kang kaaway. And then fourthly, no triumph without an opponent. Walang tagumpay kung wala kang katunggali. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti. Yun pong tinatawag na passionate praying and pivotal praying. Nung makita ko ito sa isang aklat, nakita ko, ito pala ang tamang pananalangin na laging ikaw ay tatanggap ng katugunan mula sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, ito pong panalangin ito, pag sinabing passionate, ang ibig sabihin, you are easily aroused to anger. And you express your intense feeling. Kapag ako po'y nakaramdam ng panghihina sa aking katawan, matindi po, galit ako doon sa panghihina ng aking katawan. Kapag nanlalabo ang aking mata, galit ako doon sa panlalabo. Kinakaharap ko yon at kinakalaban ko yon at aking sinisira yung dahan-dahang paninira ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Amen? So yun po ang passionate prayer. You will not accept no as an answer. Kailangang wala pong tatanggapin ka kundi yes. Amen po ba? At yun namang pivotal, ang ibig sabihin ay vitally important and critically needed.
So, pag hindi mo kailangan, iba ang panalangin mo. Panginoon, bahala ka na po. Kung gusto mo, okay lang. Kung hindi, okay din. Hindi ganun ang prayer. Ipinaglalaban mo yung mahalagang mahalaga. Kung kailangan mo ganitong halaga, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakakamit ang oo ng Panginoon. Amen? Kung kailangan mo ay ganito, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakakamit yung iyong kahilingan. Amen po ba? Yun po yung mga maaalab sa buhay ng panalangin. Hanggat hindi mo nakukuha, hindi ka titigil. Amen? Kaya ako'y walang tigil sa panalangin na ang katwiran ay magningning at magliwanag sa inyo at ang inyong kabanalan ay pumailan lang sa impapawid at maipagsabihin ng mga anghel na yung mga nasa BND Revival, yan ay masisigla, maaalab sa kabanalan at katwiran. Salamat at ayaw nyo ng kabanalan at katwiran. Nananahimik. Amen. So makinig kang mabuti. Because you are victorious, you are triumphant, and you are more than a conqueror. Not to be victorious, not to be triumphant, not to be a conqueror, but you are victorious, you are triumphant, you are more than a conqueror. Why? Because of Jesus Christ, and the Spirit of the Lord is in you. Nawa ito'y maunawaan ng bawat isa dahil ito lamang ang inyong magiging daan para ikaw ay maging laging matagumpay. Sa Genesis 32:28, ipakikita ko po sa inyo that you cannot win any physical battle unless you won it first in the Spirit. Walang magtatagumpay sa gawain sa ibabaw ng lupa hanggat hindi siya nagtatagumpay spiritually, and that is by prayer. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed. Sino po si Jacob? Siya takot na takot sa kanyang kapatid na si Esau. Pero ang hindi niya alam ay ang lihim na ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ang tumutupad sa kanyang ipinahayag na kanyang gagawin. So, through that 20 years of exile na malayo sa kanyang kapatid na si Esau, God is at work in the heart of his brother. Pero hindi niya alam dahil nga siya ay sinusurot ng kanyang sarili dahil sa kanyang pandaray at panlalamang sa kanyang kuya na inagawan niya ng birthrights. So siya ay meron pong guilt-stricken conscience. Pero ang Diyos ay alam niya ang kahinaan ni Jacob. At dahil dun sa kahinaang yun, pansinin po natin, alam ng Diyos na lahat tayo mahina. God knows how frail we are, how weak we are. Alam yan ng Diyos, pero hindi natin aaminin. Tayo'y magmamagaling, pero tayo'y sinusubay pa yan pa rin ng Diyos. Hanggang dumating ang punto na siya'y may pagkakataon na ikaw at ako ay pangunahan. Hindi namimilit ang Diyos. He is so persuasive, He is so gentle, He is so kind. Hindi niya tayo pupersahin na sumunod sa Kanya. Siya ay naghihintay ng takdang panahon na tayo'y kusang loob na susunod sa Kanya at sasabihin natin, heto po ako, Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong ibig. Nung dumating sa aking buhay yan, heto po ako, Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong ibig. Doon po nagsimula ang sunod-sunod na mga tagumpay. Hindi pa mo nga ang iyong basic at sabihin mo, heto po ako, Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong ibig. Maaaring ito ay bukang bibig mo lang, pero yan ay may katotohanan sa pandinig ng Diyos. Siseryosohin ng Diyos yung sinabi mo. Heto po ako, Panginoon, gamitin mo po ako sa paraang iyong ibig. Siseryosohin ka ng Diyos ngayong sandaling ito. At iyong tandaan, iisa ang pupuntahan mo. Victory, triumph, and you will be a mighty conqueror. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ating intindihin at unawain. So, you can only be victorious in physical battle when you first win in the spiritual battle. And that is our prayer life. Kaya nga po, kung titignan po natin, ang mga pangako po ng Diyos, dito po, ano po ang pangako ng Diyos? Tungkol po sa panalangin, 500. Pero tungkol po sa kasaganaan, more than 7,000. So, makikita natin, mas marami po ang pangako ng Diyos tungkol sa kasaganaan. Bakit? Dahil gusto niya na ikaw at ako'y mabiyaya.
Pag siya ay ngumiti ang kanyang mukha, ibibigay niya ang kanyang makapangyarihang pagbibigay ng pabor sa iyo at sa akin. Kaya nga, ngayon ating unawaing mabuti. Tatanungin ko kayo, kilala niyo ba ang Panginoong Hesus? Dahil kung kilala natin ang Panginoong Hesus, lagi tayong lalapit ng patakbo sa Kanya. Kung kilala natin ang Panginoong Hesukristo, hindi tayo masisiraan ng loob. Kung kilala natin ang Panginoong Hesukristo, hindi tayo panghihinaan ng loob. Laging tandaan mo po, ang pagkamasunuri napakahalaga. At way back 1982, ang dala ko ay yung aking service vehicle na pick-up truck na Toyota. Galing ako sa Quezon, gabi. At habang ako'y nagmamaneho, ang sabi ng banal na Espiritu, gabing-gabi na po yun. Tumigil ka at lumuhod ka. So, pumarada po ako, wala akong pakialam sa paligid. At ako'y lumuhod sa likuran ng pick-up truck. Hindi ko rin alam kung anong ipapanalangin ko, pero narinig ko ang boses. Kaya nga, sabi ng Biblia, kung marinig mo ang tinig ng Diyos, huwag ka nang magpakatigas pa ang ulo. Dahil sinasanay po tayo ng Diyos sa pagsunod. So, ginawa ko yun. At tuloy-tuloy na ako. Pagpasok ko dun sa Islek, sa may Kalamba, pag ikaw po ay nasa passing side, dun sa overtaking side, 100 kilometers per hour po pwede mong takbuhin doon. At sa tulin ko, biglang merong isang kotse na napakabagal ng takbo, pumasok sa harapan ko. Pero himala ng mga himala, nakontrol ko pa rin yung sasakyan. Harapan po yun. Dapat yun, bangga kaming dalawa. Because I obeyed His voice, He is the one who manage the situation. Amen? Naniniwala ang Diyos ay advance kung magtrabaho. Amen? So, because of that one prayer, naligtas ako sa tiyak na banggaan. Kaya nga, napakahalaga po na ikay matuto. Magsanay kang makarinig. Huwag mong ipapatutuo ang iyong kabiguan. Do not worship your failure. Worship God instead, all the time. Do not worship your feeling of pain. Worship God the healer. Nakukuha niyo po, hindi ko po ipinapatutuo. Pag ako'y nanghihina, hindi ko rin po ipinakikita. Basta ako ay laging akala mo ay PMA. Hindi dapat makita yung dinaranas ko na personal. At dahil ako ay umaakto sa katotohanan, nawawala yung sakit at karamdaman. Hello? Amen. Ako ay insurance agent nung araw pero wala akong health insurance. Bakit? Dahil ako ay magiging salungat doon sa paniniwala kong ang Diyos ang dakila kong manggagamot. That He is my greatest physician. That He is my greatest healer. Pero yun po ang karanasan ko sa Diyos. Kailan may hindi niya ako pinabayaan. Kaya nga, iyong intindihin, sabihin mo, magpasya ka ngayon na magtiwala kang lubusan sa Diyos. Ito po, simpleng-simple. Ang tagumpay ni Moses ay dahil sa buhay ng kanyang panalangin. Our prayer life is hidden from the view of others. Dahil nga tayo ay nananalangin lagi. Kahit saan po ako naroon, basta ako uusal ng panalangin. Napakadali namang manalangin yung pupurihin lagi ang Diyos. Pupurihin mo lagi ang Diyos. Pupurihin mo lagi ang Diyos. Pararangalan mo lagi ang Diyos kahit saan ka naroon. Kaya't si Moses ay nanalangin. Isip-isipin mo, si Moses lang ang namumuno siya sa 600,000 na tao. Isa lang siya, wala siyang kongreso, wala siyang senado, wala siyang mga cabinet secretaries. Isa lang siya. At 3 milyon na mga hayop ang kanilang dala.
Paano yung sanitation noon? Paano yung pagkain ng mga hayop na yon? At sila'y naglalakbay ay sa kagubatan. At sila'y tumatawid sa disyerto. Sila ay tumawid sa dagat. Sila'y tumawid sa mga ilog. Kung hindi Diyos ang kasama ni Moses, kaya nga ang sabi ng Biblia, what does God require of you, O men? But to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Mabuhay kang makatarungan at matuwid at parehas, wala kang nilalamangan. Hindi na baling tayo ang malamangan, pero wag tayo ang lalamang. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi baling malamangan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Ang Greg Durante Ministries ay kailangan ng inyong tulong. Una, i-share niyo po ang ating mga broadcast. Pangalawa, napagpala po kayo, pagpalain din po ninyo ang Greg Durante Ministries sa pamamagitan ng inyong pagkakaloob. Sa bawat 500 pesos na inyong ipapadala, kayo ay tatanggap ng regalong pasasalamat na kalendaryong tela. Ito'y magpapaalala sa inyo na araw-araw tapat ang ating Panginoon. Ang ministeryong ito'y nagliligtas ng mga kaluluwa sa malawakang kaparaanan at hangad po natin na sa bawat bayan at lalawigan ay manatili at mapakinggan ang mensahe ng himala, pag-asa at pagpapala kay Kristo Jesus. Kaya halina at suportahan ang gawain ito. Dahil doon sa pagkalamang ng tao, ang Diyos ang magpupuno ng higit kaysa kanyang kinuha sa iyo at sa akin. Amen po ba? That is doing justly and loving mercy, laging awa. At paano ka mapupuspos ng awa? Lagi ka ring maawa doon sa mga taong gumagawa ng kasiraan mo. Hello? Huwag mo silang ikukwento. Pwedeng ikwento mo sa akin pero wag sa ibang tao dahil tayo mag-i-intercede. Amen? So, ngayon natin pong unawain. Walk humbly with your God. In His presence, there is fullness of joy. Amen po ba? Sa presensya niya, puspos ka ng galak. Kaya kung hindi mo nararanasan ng kagalakan, wala ka sa presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, wala kang mararanasan kundi kagalakan at kapayapaan. At kung wala yun, ikaw ay umusal agad ng panalangin, Panginoon, gusto ko po yung iyong kapuspusan dahil gusto ko po ang iyong presensya. Aalis ang diabetes, aalis lahat. Alam ko po ang mga symptoms ng diabetes. Dahil yan po ay nagpapalabo ng mata, ang inaatake ng sugar ay ang central nervous system. Kaya kung hindi ka maalab sa salita ng Diyos, madadaig ka. Pero dahil sa alab sa salita ng Diyos, hindi makakapanaig ang oversupply ng sugar. Dahil hindi natin maiiwasan ang supply ng sugar dahil ang prutas may asukal, ang mga gulay may asukal, ang kanin maraming asukal, pero ang pinakamaraming asukal ay ang galit. Di totoo po ito. Pag laging galit ang isang tao, nagpuproduce ang kanyang katawan ng maraming asukal. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, alisin mo ang sukal sa iyong kalooban. Alisin mo ang galit, alisin mo ang sama ng loob, alisin mo ang kapaitan, sapagkat yan ay sisira sa ating katawan. Amen po ba? At hayaan natin ang banal na Espiritu ang magtrabaho. So, pansinin po natin, kaharap na ni Moses, hindi ko siya masisi. Kaharap na ni Moses ang Diyos at ang sabi niya, Moses, kita'y hinirang dahil ikaw lamang ang natagpuan ko na karapat-dapat na aking gamitin. Pero sabi niya, wag po ako. Yung iba, hindi pa tinatawag ng Diyos. Nagpapahayag na siya ay gamit ng Diyos, siya ay lingkod ng Diyos, hindi pa nakakarinig ng tawag. Kaya nasisira ang simbahan. Kaya nga, ang sabi niya, sino po ako? Hindi po ako marunong magsalita, ninenervyos po ako, nangangatal po ako, wag po ako. Tinatanggihan yung alok ng Panginoon. Pero dahil nasa plano ng Diyos si Moses, kaya kung ikaw may mareklamo, nasa plano ka ng Diyos, hindi ka lulubayan ng Diyos, ikaw ay gagamitin hanggang sa ikaw ay maging matapang inside you. Amen? Hindi ka titigilan ng Diyos dahil walang papapel doon sa papel mo doon sa plano ng Diyos. Amen? Hindi siya hahanap ng kapalit mo. Ikaw pa rin hanggang sa maganap yung kalooban ng Diyos. Sabihin mo, ikaw pa rin, walang ipapalit sa iyo. Huwag mo nang patagalin. Sabihin mo, heto ako Panginoon, gamitin mo ako. Nakukuha niyo po, heto ako Panginoon.
Gamitin mo ako at huwag ka nang kung saan-saan nakatingin. Kailangang ikaw ay tumingin lamang sa Panginoon, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faiths. I am crucified with Christ. It is no longer I that live, but Jesus liveth in me. In the life that I now live in my body, I live by the faith of Jesus Christ. Jesus has paid in me. Jesus has paid on you. Amen? Malaki ang pananalig, malaki ang tiwala ng Panginoong Hesukristo sa iyo at alam niya, aabot ka sa pagdagit sa simbahan. Makakasama lahat tayo dito po sa rapture of the church. At ang katiyakan, dahil tayo mahina, kaya kailangan natin lagi ang Diyos. Yung nagagaling-galingan, hindi nila kailangan ng Diyos at sila'y maiit sa puwera. Pero yung laging kailangan ng Diyos, tiyak na sila'y makakasama sa ulap. Sabihin mo, ilang araw na mula ngayon, ikaw ay naging malungkutin. Hello? Kaya ka narito, I want to remind you and to incite you to use your faith. You are victorious. Hello? You are triumphant. You are more than a conqueror because of Jesus Christ. Do you believe that? Kaya ang sabi ni Moses, wala na siyang magagawa, yung mahigit na 80 chariots, napakatindi po ng chariots ng paraon sa Ehipto, dahil yun po talagang walang pwedeng humadlang doon. Sasagasaan at mamamatay ang lahat ng magtatangka na sumalungat doon sa karwahe o sa chariots ng paraon. At wala silang tatakbuhan dahil sa gawin dito ay kabundukan. Sa likuran ay ang hukbo ng paraon. Sa harapan, dagat na malalim. Saan siya kukuha ng tulong? Kaya siya tumingala sa langit at kinausap niya ang Diyos. At dininig ba siya ng Diyos? Dininig siya at pinagalitan. Moses! Tumigil ka sa panalangin. Ano ang hawak mo? Tungkod po. Iunat mo. At sabihin mo sa kanila, huwag silang matakot. Ang pinakamahirap po kung ang tatay ng pamilya ay takot. Kung ang nanay ng pamilya ay takot. Nakahahawa ang takot. Nakahahawa rin ang tapang. Ano ang gusto mong mahawa ang buong sambahayan mo? Takot o duwag? O takot o tapang? Walang pagpipilian pala. So kailangang maipakita mo that you are victorious, Father. That you are triumphant, Father. That you are more than a conqueror. Amen. Na pag binigyan ka ng iyong asawa ng gastusin, purihin ang Diyos. Kayang-kaya ito ng Panginoon. Huwag mong pagagalitan ng iyong asawa dahil katungkulan nating mga lalaki na tustusan yung pangangailangan ng ating pamilya. Saan ka hihingi? Ay di sa ating tatay. Na may-ari ng langit at lupa at lahat ng naruroon. Amen. Kaya sabi ko, aking ama, ako'y ama ng aking mga anak. Pero, ikay mayaman, ako'y hindi. Pwede bang bahaginan mo ako ng yaman mo? Nagtutustos. Dahil susuportahan niya ang mga tatay na umaasa sa kanyang pagiging tatay at maibabalik mo ang puso ng mga bata sa Diyos sapagkat ikaw ay tutustusan at tutulungan lagi ng Diyos. Kaya nga iyong unawaing mabuti. Wala kang talo. You can never be defeated as long as you trust and believe that He is on our side. Amen po ba? Pera, hindi problema ang pera, solusyon yan. Kausap ko ang mayayamang mga babae at ang sabi nung isa, pera, papel lang yan, Bishop, papel lang yan. Sabi ko nga, oo nga, papel, pero marami ang walang papel. Amen. Pero magkakaroon, sabihin mo magkakaroon. Dahil tinatapangan mo na magkaroon. Amen. At lahat ng pangarap na isinilid ng Diyos sa iyong puso, tutustusan ng probisyon at supply ng Diyos. Ngayon ang tanong, may pangarap ka ba?
Kaya kung may pangarap ka, hindi ka tatanda. Pag may pangarap ka, hindi ka mapapagod sapagkat buhay mo yung pangarap mo, iyong inaakap yung pangarap mo, pinapanaginip mo yung pangarap mo, at sa pangarap mo kasama mo ang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos ng pangarap. Oh, napakabuti po ng Diyos. Kaya ang sabi, mga kababayan ko, huwag kayong matakot. Do not be afraid, for this battle is God's. Itong ating labanan ay labanan ng Diyos. Huwag kayong matakot. Tumahimik kayo. Be still and know that He is God and He is triumphant. Iniunat niya yung kanyang tungkod. Anong nangyari? Bumuka ang dagat. Dahil may pangako ang Diyos na mawawala ang mga kawal ng paraon dahil ililibing niya ito sa gitna ng karagatan. True to what is prophesied. Always believe the word of God, it shall be performed and accomplished. That God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Kaya kailangan magsanay kang magtiwala sa Kanya. At pansinin po natin, si Joshua natatalo at bababa na ang araw. Pero siya dumalangin, Panginoon namin, nakasama namin sa digmaan, pwede bang itigil mo ang paglubog ng araw? Tumigil ba ang paglubog ng araw? Yes! Pinigilan ng Diyos ang ayon sa panalangin ni Joshua. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, may kapangyarihan ng iyong panalangin. Pero paniwalaan mo, passionate and pivotal. You are praying because it is necessity for you to receive an answer to what you need. Amen? And it is a critical need, so immediate provision and supply will be given to you. Dahil nakita ng Diyos ang iyong puso na hindi ka uurong. Amen? Na hindi ka uurong, tuloy-tuloy na susulong ka sapagkat nalalaman mo ang Diyos natin ay amang napakabuti at si Jesu Kristong Panginoon natin ang siyang makikipaglaban sa ating labanan. Sakit at karamdaman aalisin niya dahil sa kanyang natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Amen po ba? Sinusunod ng Diyos ang naniniwala sa Kanya. That God is able to do exceedingly abundantly above all you can ask or think for His glory in the church. Saan daw makikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa BND Revival Church at sa mga churches na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kaya pag ang tiwala ng isang Kristiyano yung kanyang hanap buhay at pera, mababaw yun. Pero ang lahat ng nagtiwala, mula nung wala siyang pera, nagtiwala sa Diyos. Pag nagkapera, tiwala siya sa Diyos. At kahit siya ay pabahain ng maraming kayamanan, hindi siya mawawalay sa Diyos. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabi nung isa, huwag ituro ang kasaganaan. Si Jesus nga ay walang higaan at walang unang kundi kahoy lang o bato. Pero tatanungin ko kayo, ang kasama sa team ng Panginoon, 12 alagad. Kayo ba naniniwala na may pamilya yung mga alagad? Ay paano nila bubuhayin yung kanilang... Yan po ang nangyayari sa simbahan. Paano kung maglilingkod sa Diyos ay mayroong pamilya akong binubuhay, makinig kang mabuti. 12 alagad, mga batikan at mayayamang mangingisda. Tapos 70 pa yung idinagdag. Isip-isipin mo, halimbawang yung 70 at 12, 82 ay may mga asawa. Halimbawang lahat, dahil may mga binata ron. Pero halimbawa, di 82 times 2, 164, na bungangang pakakainin. May mga anak. May biyanan na humihingi ng tulong sa anak. Saan kukuha silang itutustos? Baka sumpain sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi sila sinumpa. Sapagkat kayang tustusan ng Panginoon ang kanyang mga tauhan. Tingnan mo ang iyong katabi. Kayang tustusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tauhan. Wala pong treasurer kung ang inaalagaan lang ay 1,000. Ang treasurer ay kailangan dahil malaki yung perang hahawakan. Bakit malaki? Dahil ang kanyang mga na sumunod sa kanya ay mayayaman.
Mga publikano, tax collector, ang chief tax collector ay si Zacchaeus. Abay, napakabulto ang yaman niyang mga tax collector, katulad ni Matthew. Tax collector po yan. Katulad ni Joseph of Arimathea. Tapos yung mga babae na nasa palasyo, yun ang mga miyembro ng entourage ng Panginoong Hesukristo. Kaya nais kong ipaunawa, walang sumunod sa Panginoong Hesukristong naghirap. Ulitin kong muli, walang sumunod sa Panginoong Hesukristong naghirap. Walang sumunod sa Panginoong Hesukristong nagdahop. Walang sumunod sa Panginoong Hesukristo na hindi gumaling sa sakit at karamdaman. Amen, amen, hallelujah. Kaya kailangan yung iyong passionate prayer, huwag kang papayag na no ang answer. Kung ikay merong ibinebenta, iyong ipahayag. You have to declare, you have to proclaim, you have to use your power and authority. Inilagay ka ng Diyos sa hanap buhay na yan. Use your power and authority at ikaw ay magkakamit ng mga pagpapala at biyaya at gagawing pangunahin ng iyong negosyo. Amen po ba? Sa negosyo, Tagalog na't lahat yun. Ano? Iyong in-circle ang go. Go! Amen? So, ibig sabihin, humayo ka. Pag ikay magne-negosyo, humayo ka. At ikaw ay magtatagumpay kapag ikay kumilos. Walang nagtagumpay na nakahiga. Ang nagtatagumpay nakaluhod at nakikinig ng pangungusap ng Panginoon at susundin agad yung kanyang maririnig. Pero nais kong iyong maintindihan, si Elijah ay nanalangin din. At ano ang panalangin ni Elijah? Pagkatapos niyang manalangin, idiniklara niya na sa loob ng 3 taon at kalahati, walang papatak na ulan sa lupain. Nangyari po ba? Nangyari. Bakit siya naging matapang na ipahayag yon? Dahil meron siyang prayer life. Meron siyang secret prayer life. At nung harapin niya ang 850 mga bulaang propeta ni Astaroth at ng iba pang mga bulaan, ano ang kanyang sinabi? At siya nanalangin at sabi niya, Panginoon, magpadala ka ng apoy dito sa aking offering. Nagpababa ng apoy ang Diyos. At bakit sinunod ng Diyos si Elijah? Dahil he prayed passionately and pivotally. Kaya kung ikaw ay mananalangin na talagang kailangan mo yung iyong hihingin sa Diyos, huwag kang titigil. At ikaw ay tatanggap nung iyong pangangailangan sapagkat hindi mo linabayan ang paghingi sa Diyos. At ikaw ay nagpupurit, nagpapasalamat na natanggap mo na hindi matatanggap. Natanggap mo na sapagkat ang Diyos sa sandaling ikay manalangin, natanggap at narinig niya yung iyong panalangin. Hindi ka patapos manalangin, ay ibibigay na sa iyo. Amen. Kaya nga, ikaw ang kailangan for unity is revival first before unity. Sinubo ko for so many years to unite the body of Christ. Lagi akong bigo. Lagi akong pagod. But what we need is the work of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will come when there will be revival in the land. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, napakabuti ang Diyos. At ang pinakamaganda rito ay ang prayer life ng Panginoong Jesus. Ano ang prayer life ng Panginoong Jesus? 2 lang ang recorded public prayer. Maraming mahusay manalangin publicly with unarticulated praises sa kanilang pananalangin na para bang kailangan po ang panalangin ay meron signs, wonders, and miracles. Ang Panginoon hindi nag-lay hand sa may sakit. Inuutusan niya na bumangon yung tao. Hello? Hukot na babae. Yung dibdib ay nakasayad na sa lupa. Ano ang sabi ng Panginoon? Oras na para palayasin ng diablong umaalipin sa iyo. Tumayo ka! Tumayo po ba yung hukot na babae? Tumayo. Hindi po nag-pray ang Panginoon, nag-utos. Salumpo sa beautiful gate ng templo. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus, walk! Tumayo po ba yung lumpo? Amen. Yan nais kong ipaunawa sa iyo. You will have that same power if you have a very strong prayer life all by yourself and Jesus. 2 ulit lamang ang public prayer ng Panginoon at ang una ay sa John 11 verse 42.
Hindi na natin babasahin, nanalangin siya sa patay na si Lazarus. At ang sabi niya, aking Ama, alang-alang sa nanunood, alang-alang sa nakapaligid, aking sinasabi at pinapahayag. Kaya sa pangalan ng kataas-taasang Diyos, iniutos niya ang patay na mabuhay. Anong nangyari kay Lazarus na patay? Balot na ng kayong lino, na ang ibig sabihin ay talagang patay na. Pero bumangon. Hello? Bakit? Because he has power and he believed that he has that power to raise up the dead and bring the dead to life. Tapos ang isa pang panalangin niya ay nung siya nakapako na sa krus. Father, forgive them, for they know not what they are doing. So dito maliwanag na pag ikaw ay nanalangin, magkakaroon ng kapangyarihan ang iyong bibig. Tingnan mo ang iyong katabi. Kapag ikaw ay nananalangin, magiging makapangyarihan ang iyong bibig. Amen? At nagpatawad ang Panginoon sa lahat ng buong sangkatauhan. Kaya nais kong makita natin ang katatagan ng Panginoong Hesukristo. At tayo magtatapos sa pangatlong bahagi, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ephesians 6:10. At pansinin po natin, how shall you be strong? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Tinukoy po dito na may kalaban tayo, 4 na hierarchy ng mga demonyo. Pero hindi natin yun ang pag-aaralan, kundi paano ba ang pagpapakalakas? Paano ka ba magiging malakas sa Panginoon? How shall you be strong in the Lord and how shall you be strong in the power of His might? So, ikaw ay magpakatibay sa Panginoon, yun po yung strong. At sa kapangyarihan niya ay magpakatibay ka. So, paano po yun? Nais kong ipaunawa sa iyo that to be strong in the Lord, you have to be united with Jesus. Union with Jesus Christ, yun po ang to be strong in the Lord. One mind, one spirit. Kailangan kaisa tayo niya sa kanyang isipan at sa kanyang espiritu. At ating unawaing mabuti, how shall we be strong in the Lord? Number one, daily fellowship with the Holy Spirit. Araw-araw na pakikipagniig sa banal na espiritu. Laging hihingin mo ang kapangyarihan ng banal na espiritu araw-araw. Yun po'y habit ko araw-araw. Hiningi ko ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil sa maghapon, marami pong ikaw na makakasalunga. Pero sa kapangyarihan ng banal na espiritu, magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Dahil sa patnubay ng banal na espiritu. Pangalawa, ay worship, praise, and thanksgiving. Iyo pong paunlarin yun. Sambahin mo ang Diyos. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. So worship God in spirit and in truth. Dahil puspos ka ng espiritu pagkagising sa umaga, ang pagsamba mo ay sang-ayon sa patnubay ng banal na espiritu at ayon sa pangako ng Diyos. Our foundation to be strong is the Word of God. Amen? So, ang salita ng Diyos, ang ating idadalangin ng mga pangako ng Diyos, ang ating tatayuan at ating aangkinin ang pangako ng Diyos. At ikaw ay magtatagumpay lagi. Amen? So, pag ikaw ay nagkaroon, pagsamba mo sa Diyos at nagkaroon ka ng karanasan sa pagkilos ng Diyos, pupurihin mo siya. Kaya nga ang laging bukang bibig ko, kailanman ay hindi ka nagkulang, Panginoon, at kailanman hindi mo ako pinabayaan, kailanman ay hindi mo ako tinalikdan. Tapat kang Diyos at Panginoon. That is praise. Amen? And then thanksgiving, salamat. Isa-isahin ko na yung mga pagpapalang material at natural at physical. Ipagpapasalamat ko na ang napakarami pong ipagpapasalamat tayo pagkagising pa lang sa umaga. Then, thirdly, meditate on His promises. Kumuha ka po ng mga pangako tungkol sa pertinent circumstance or situation of your life. Kumuha ka ng pangako ng Diyos tungkol doon sa problemang iyong dinaraanan ngayon, krisis na dinaraanan ngayon,
maghanap ka ng pangako ng Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos at walang imposible sa sumasampalataya sa Diyos. Humanap ka ng pangako. Magbulay ka araw at gabi. And I suggest for 21 days, paulit-ulit mong banggitin yung isang talata. For 21 days, because in 21 days, ang sabi ng mga academician, magiging buhay mo yung iyong binubulay for 21 days. Yung iyong kinakabisa for 21 days. At through the years, ang aking binubulay, I can do all things through Christ who gives me strength. And through to the power of that word, lahat po ng aking labanang puntahan, ako'y laging tagumpay. Ilang ulit nang ako'y pinagwikaan ng harap at mukhaan. Kung ako'y may baril, patay ka na, Bishop. Pero hindi siya nakapagbunot. Bakit? Dahil walang dala. Banta lang. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti. Meditate on the promises of God. Walang makakahipo sa dulo ng iyong buhok if you meditate on the promises of God. Kung paano yon, ikaw ang magsaliksik ng mga pangako ng Diyos. And then, declare His promises. And then, fourthly, do the word. Doon po marami ang hindi nakatutupad sa pang-apat. Hindi nila sinasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi nila ginagawa ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng doktor na ikay mamamatay na, sabihin mo kasinungaling. Hindi sa doktor mo sasabihin, sa iyong sarili, kasinungalingan ng dyablo ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ako'y matagal ng magaling 2,000 years ago. Amen? Huwag kang pakalat-kalat dyan at sasabihin mo, alam mo, ewan ko nga, ganyan siguro ang matanda, nagkaka-prostate at the age of 60. Kalokohan yon. Hindi ako naniniwala doon. Superstition yon. Amen? Ang katotohanan, ang lahat ng nakay Jesus ay laging malakas at malusog. Makakaramdam tayo ng panghihina at ako nakakaramdam ng panghihina, pero doon sa karamdaman ng panghihina, pinalalakas ko yung aking pananampalataya. Hindi ang aking pakiramdam. Hindi ko pwedeng susugan ang aking nararamdaman. Kailangang hadlangan ko, salungatin ko yung aking nararamdaman, kirot man yan o ano. Hindi ko yon papayagan na magpatuloy. At ako'y magpapatuloy sa aking kapahayagan tungkol sa natapos na gawa ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo. At hindi ko rin papayagan na ang pera ay maging madalang ang pagdating. Ipapahayag ko na ang nasa akin ay buhay ng kasaganaan because I am living in the stream of abundant life. Because Jesus is in me and He came to bring that abundant life. Kaya walang pwedeng maghirap, pwera na lang kung ibig. Dahil ang sabi ng iba, kailangan po'y mahirap para hindi malayo sa Diyos. Mga ermitanyo lang ang nagsasarili. Hindi humahalo sa tao, kaya hindi na nila kailangan ng pamasahe. Dahil sila nasa kuweba lang. Hindi ka naman ermitanyo, ikay anak ng Diyos na humahalubilo sa lahat ng tao. Kaya ikay tutustusan ng Diyos sa iyong relasyon sa kapwa-tao mo. Hindi ka pababayaan ng ating Ama sa langit dahil alam niya ang iyong pangangailangan noon, ngayon at bukas. Kaya maaawit mo na ang awitin, because He lives, I can face tomorrow. Kaya sa kabuuan, I declare, you are victorious. Shout amen. You are victorious. You are triumphant. You are more than conquerors. In Jesus Christ. Salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Ang Greg Durante Ministries ay kailangan ng inyong tulong. Una, i-share niyo po ang ating mga broadcast. Pangalawa, napagpala po kayo, pagpalain din po ninyo ang Greg Durante Ministries sa pamamagitan ng inyong pagkakaloob. Sa bawat 500 pesos na inyong ipapadala, kayo ay tatanggap ng regalong pasasalamat na kalendaryong tela. Ito'y magpapaalala sa inyo na araw-araw tapat ang ating Panginoon. Ang ministeryong ito'y nagliligtas ng mga kaluluwa sa malawakang kaparaanan at hangad po natin na sa bawat bayan at lalawigan ay manatili at mapakinggan ang mensahe ng himala, pag-asa at pagpapala kay Kristo Jesus. Kaya halina at suportahan ang gawain ito. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa
sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.